Ang airport. Okay. Ang atong mensahe mga kaigsunan, sa di pa ka magpadayon, makampo sa ta. Diyos kabalaan ni natakna, samtang among pagkahisgutan ang alanihon. Ang panawagan sa pag-apil sa buhat, mahimuman sa lokal, kung ngadto sa pangkan kinatibukan, masabda na mo ang imong gugma. Pasaylo kami kay pangunahi, daghang salamat sa matangis na Panginoon ni Jesus. Amen. Niningatak na mga kaigsunan, no? Ang atong pagtuon doon sa ikuluhan, it's almost override. Unsa na siya sa Bisaya, override? It's almost. Ha? Hapit na? Malata. Tingali, mangutana mo nga nung diuluhan man ni Pastor, it's almost override. Doon na tayo mga prutas o mga pagkaon sa balay, no? Hinog na siya, no? Niyang ingunta, hapit na siya override. Ang atong key text, tingali ato na siya kung ang makaisyon, nga mo na ang title kuluhan sa atong mensahe. Ang atong key text, makitaan sa Luke chapter 10 verses 1 to 3. Abrahim ang kaigsunan ng inyong Biblia. Sa Lucas kapitulo 3, Agis, mga versikulo 1 hanggang 3. Pero tugutin ko sa pagbasa sa English na pinulukan. Ingon dire, sa Lucas kapitulo 10, 1 hanggang 3. After this, the Lord, si Ginoong Jesucristo, appointed 72 others, sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. So, mga kumasabtan sa Biblia, ako ng mubaron, sumala sa mga pagsabot. Si Ginoong Jesucristo, nagpadala sa 70 ka mga disipulo. Nagpadala sa 70 ka mga disipulo. Una kaniya, nagto sa matag lungsod o sa matag dapit na kung asa siya muadto. So, advance party. Masabtan niyo ng advance party. No? Kung ang presidente muduaw din sa Cebu na siya advance party. Sige, Jesucristo, sa wala pa siya maabot dito sa mga lungsod o sa mga dapit, kung asa siya mga elder Bidarasa, nagpadala siya sa mga disipulo. 72 Paris. Sabtan ninyo, advance party. O sa wala pa siya niya talakta o palakawa ang maong mga disipulo, pares-pares sila, ningon siya na ang anihon sa mano, tama ka dako rin kayo. Plentiful. Ang alanihon, daghan. Apan ang mga ani, pilaman. Few. Dako ang anihon, gamay ang mga ani. So, ang tubag niya, ask the Lord of the harvest. Ganahan ko sa Binisaya na gigamit sa akong igsoon. Ingon dito kay tungod, dako ang alanihon, gamay ang mga ani. Ingon dito sa Binisaya, pangamuyo kamo sa Diyos sa alanihon. Pangamuyo. Ask. Nga siyang saman, magapadala o mga mag-aani, ngadto sa usaman, sa kaunghan. Sa kaunghan. 3, ingon siya, go! Nay, apostrophe. Go! Apostrophe, matutan ng Korean, with feelings. Ang Biblia, kung magbasa ko ng Biblia, kinahanglan ano na po doon sa Panoy, emosyon. Nga naman, go! Apostrophe, pinagusta, lakaw! Ingon siya, kay ako kamong ipadala sama sa mga kakiro ngadto sa mga taliwala sa mga lubo. Karon, magahimo kita sa ginatawag na textual analysis. 5 ka punto nga gusto na kong masabtan ninyo mga kaigsunan. Kung ang hinaot ko nga humanihin, doon na tayo lahi na pangunahuna, lahi na mindset, lahi na perspektibo, kung nag-istod kita sa buhat sa iyo. Una, the reality of the harvest with apostrophe. Ang realidad na ano na yo'y alanihon.
Diha sa versikulo 2, sa Lucas Kapitulo 2, Gs, versikulo 2, ingon si Kristo, He told them. May sinagsulti yan eh? May sinagsulti? May sinagsulti mga igsoon? Si Ginoong Hesus Kristo. May sinagsulti? Si Ginoong Hesus Kristo. Grabe ka bukaan kung si Ginoong Hesus Kristo pag-iwag ang konsulti. He told them, the harvest is plentiful. Adonai, alam niyo nun, mga igsoon. Agree or disagree? Agree. Agree or disagree? Agree. Oh. Kasi Kristo may nagsulti, ingon si Adonai, Allah ni punon. Yan lang sa tanong punto, kaya ito siya ato siyang chap-chapon ni Ninay. Karon, sa Biblia mga kaigsunan, ang puno ng harvest, ingon dire, harvest, the season of reaping and gathering crops. Muingon ganit ang harvest mga kaigsunan kinsa may mga mumuma dire. Or nakasulay o pagpanguma. Ayan, ubad. Harvest mo kunin siya ang panahon sa unsaman. Sa pag-agdaw. Agdaw ba na siya? Amen. Pangagdaw. Sakto gabon? Humana. Reaping, pagpangani, panahon sa pagpangani o panahon sa unsaman. Gather ang atong mga human sa atong pag-atiman sa taas ng panahon sa ginatawag nato nga kanang kaumhan, human nato giatiman sa taas ng panahon, atong gipreparar ang yuta, doon na tayo ginatawag na kanang pagpanahon sa pagtanong, unya sa diha nagadako na atong gikuhaan ng mga sagbot, atong gibutanan ng mga fertilizer, uban pa aron malikay sa ginatawag nato ng mga pistin, niabot ang karga nga nanggawas na ang mga usaman. Namunga na siya, namulak, kunya hangtod, naabot ang panahon, nanay sa ibunga, hangtod, hapit na yun siya may mahinog, unya, niabot na nilantag na usaman, ato na, ang ihon. So, sige nung Hesus Kristo nagagamit ang mga common na mga ilustrasyon. Alang na sa inyo na masabtan sa iyang mga paminaw, harvest. Karon, Jesus knows the importance of gathering the crops at the right time so that the best quality of crops may produce. Naibalo si Ginoong Kristo sa kaimportansya sa insakto ng usaman, pag-ani ni atong mga bunga araw na makuha ang pinakamaayo nga usaman nga bunga nga na-produce ni ana nga usaman nga pagtanong. Okay? Diba? Dili taganahan nga ang atong mga alanihon, mga bunga ka-override. Mao na sa unang panahon, dito sa amuha, kay kahumayan man, ang mga tao, mga to sa mga kasiliganan, managda. Na, pwede ba, sunod semana, lunes, murag igo-igo na dito siya, kanang anihon na nato, kay di pwede mo saman, ma-override. Di taganahan. Okay. If not gathered, the crop will be wasted. Kung dili maani sa insakto nga panahon, posible noon sa man mahimong sayang. Mag-insakto nga panahon sa pagpanahon. And this will be loose to the part of the master. Kung dili maani, bakit yung preno sakto nga panahon, sama sa mga mamumuma, posible nga instead na ganansyado, sa may mahitaw, losing na hinoon. Okay. Birds, bad weather, and others are also factors in losing the good harvest. Ang mga kung sa kaumayan pa ng kaigsunan, ang mga langgam, na nga magputang ka dito o scarecrow. Kita mo na scarecrow? Kanang tao-tao pa. Dili po maayong panahon. For example, hinog na ang imong humay. Nya, dunay kusog na bagyo. Gilunok. Losing ta na naman. Ang kanang humay bitaw na hinog na, nya mabahaan, mahumol sa tubig, kaya na maayo. Mabungkag na ang saman ang bugas. Inigaling, di na tibuo. Ibungkag na. Ayan. Mansapag yun. And others. Okay. So, makita na ito ang kaimportansya sa pag-harvest sa insaktong panahon.
Karon, Jesus knew the hardship of taking care of the crops. Nakahibalo si Isus Kristo sa kahabo sa mga mangunguma. That is why he felt the importance and the necessity of sending out the harvester into the field. Kahibalo siya sa kalisod nga giagian sa mga mangunguma. Busa, nakahibalo usab siya sa kaimportansya sa pagpadala sa mga manok ani sa insakto nga panahon. Jesus alludes to a harvest season which refers to the harvest of souls. Iya gigamit mga kaigsuonan nga paagi hana nga masabtan sa mga tao ang kaimportansya sa pagpang-ani o mga hamili kalag. Aduna gyud pagpang-ani mga kaigsuonan. Karon, tanawa. Testimonies for the Church, Volume 9, page 192. Unsa kay ni Mrs. White? Those who do this work will gather a rich harvest of soul from both higher and lower classes. Kadtong nag-aapil niini nga bulahaton unsa man makakuha og dako unsa man nga ani sa mga habiling kalag gikan ni atong mga higher and lower classes. Mao na mga kaigsunan nga kung nakamatikon ta karon mga kaigsunan, kung kaniadto sa bata pa kong Adventista, ang atong wali, alang lang ni atong mga anaala sa lower classes, muna itong ginatawag na lower classes, katong anaalang sa ginatawag na to, muna usahe bitaw sa una, nahimo bitaw ni o kanang makonsensya kay matod pa sa uba naandan naman nato mga pastor, mawali na ta, dito na sa hilit-hilit, dito na sa mga sityo-sityo, bagyo-bagyo, dito kuno tamuwali ngadto sa syudad, dito tamuwali ngadto sa mga higher classes. Mananaay mga Adventista karon, nakanuhog na ni